Bibigyan ko kayo ng isang palaisipan ngayon kung paano naililiko ang Biblia ng mga hindi nakakaunawa rito. Kapatid na Daniel, basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kababayan. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ito, simple po ito Ang nagsasalita at ang sumulat nito ay si Moises. Sabi ng sinulat ni Moises, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Binasa ngayon niya ng Iglesia ni Manalo. Ilan ika ang Diyos? Isa. Isa raw ang Diyos. Binasa yan ng oneness, isa raw ang Diyos. Sunod na konklusyon, como isa ang Panginoon ng Israel, at ang interpretasyon nila, isa ang Diyos, isa ang Panginoon, na konklusyon, si Kristo tao sa Iglesia ni Kristo. At doon naman sa mga oneness na tinatawag, si Kristo yung Ama, siya pa rin yung Anak, siya pa rin ang Espiritu Santo, kasi isa lang naman Yan. Nagka-kontra-kontra na ngayon. Kaya maglalaban ngayon ng diskusyon yung unisista o oneness, alam niyo yun siguro, na si Kristo raw mismo yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo, at kalaban sila ng Iglesia ni Manalo na para sa Iglesia ni Manalo, si Kristo naman tao. Yan po. Mag-isip kayo, mga kapatid. Dahil sa isang talata na hindi nila naiintindihan at binigyan ng sariling pakahulugan, nagsanga-sanga na ang maling interpretasyon sa Biblia. Sinabi po yan sa Israel, at ang sumulat niyan si Moises. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Titignan natin ang konsekwensya, bakit ganon. Galing kasi sila sa Ehipto, mga kababayan. Sa Ehipto, marami po silang Diyos doon. Napakarami. Pwede ba nating ilagay sa screen yung mga Diyos ng mga Ehipsyo? There were over 2,000 names of gods in ancient Egypt. Some images of ancient Egyptian gods